Kung ikaw ay isang introvert, malamang na malaking bahagi ng iyong buhay ang ginugugol sa pakikinig sa mga payong hindi kailanman lubos na tumugma sa iyong pagkatao. Tulad ng ipakita mo ang sarili mo sa iba, makipagkilala ka pa sa maraming tao, kailangan mo ng mas malaking social circle. Masyado kang tahimik, baguhin mo yan. Sa loob ng maraming taon, itinuring ng lipunan ang pagiging introvert bilang isang bagay na kailangang ayusin sa halip na unawain. Madalas na ipinapalagay na kapag mas marami kang kakilala, mas magiging masaya at mas magiging matagumpay ka. Ngunit may isang bagay na alam ng mga introvert na hindi nauunawaan ng marami. Ang isang crowded na silid ay hindi otomatikong lumilikha ng mga makabuluhang koneksyon. Ang pagkakaroon ng daang-daang kakilala ay hindi nagagarantiya ng kasiyahan sa buhay. At ang mapalibutan ng maraming tao ay hindi nangangahulugang makakaramdam ka na nauunawaan ka. Sa katunayan, maraming introvert ang mas pipiliin ang isang malalim na pag-uusap kaysa 10 oras ng mababaw na pag-uusap. Mas gugustuhin nilang gumugol ng oras kasama ang ilang tunay na mga tao kaysa palaging habulin ang mga bagong koneksyon sa lipunan. Ito ay dahil mas pinahalagahan ng mga introvert ang lalim kaysa sa dami. Hindi lang sila nangongolekta ng mga relasyon, namumuhunan sila rito. At dahil mapili ang mga introvert sa mga taong pinapapasok nila sa kanilang buhay, napakalaki ng impluwensya ng mga taong yon sa kanilang pag-unlad, kaligayahan at pangkalahatang kalidad ng buhay. Ang mga tamang tao ay maaaring magbigay inspirasyon sa isang bagong paraan ng pag-iisip. Ang mga tamang tao ay maaaring tumulong sa iyo na mapagtagumpayan ang mga taon ng pag-aalinlangan sa sarili. Ang mga tamang tao ay maaaring magpakilala sa iyo ng mga oportunidad na hindi mo kailanman matutuklasan ng mag-isa. Sa kabilang banda, ang mga maling tao naman ay maaaring sumipsip ng iyong enerhiya, magpalabo ng iyong kumpiyansa at mag-iwan sa iyo ng pagod sa kabila ng iyong mga pagsisikap. Kaya mahalagang makilala ang mga uri ng taong tunay na magpapayaman sa iyong buhay bilang isang introvert. Hindi dahil pinapasaya ka nila sa isang sandali, hindi dahil sikat sila, kundi dahil tinutulungan ka nilang maging mas matalino, mas matatag, mas kumpiyansa, at mas kontento sa buhay. Tara, tuklasin natin ang iba't ibang uri ng mga tao na dapat pahalagahan at hanapin ng bawat introvert. Number 1. The Curious Thinker. Isa sa mga pinaka-enriching na taong maaaring makilala ng isang introvert ay ang curious thinker. Ito yung taong hindi tumitigil sa pagtatanong. Habang maraming tao ang kontento ng tanggapin ang mga bagay kung ano ang mga ito, ang mga curious thinker ay laging nagtatanong kung bakit. Bakit ganun kumilos ang mga tao? Bakit may mga ideyang nananatili sa loob ng maraming siglo? Bakit may mga gawi na nagdudulot ng kaligayahan, samantalang ang iba ay nagdadala ng pagsisisi? Ano ang may tuturo ng kasaysayan tungkol sa kasalukuyan? Ano ang may tuturo ng psikolohiya tungkol sa ating sarili? Ang mga conversations sa kanila ay bihirang manatili sa mababaw na antas. Ang simpleng usapan tungkol sa paglalakbay ay maaaring mauwi sa pagtatalakay tungkol sa kultura. Ang isang kaswal na obserbasyon tungkol sa trabaho ay maaaring maging isang kamanghamanghang diskusyon tungkol sa motibasyon ng tao. Ang isang pelikula ay maaaring magsimula ng debate tungkol sa filosofiya, moralidad o personal na pag-unlad. Para sa mga introvert, ito ay napakasigla sa isipan. Maraming introvert ang likas na mahilig magnilay at magsuri. Madalas silang mag-isip ng malalim tungkol sa buhay, ngunit hindi nila laging nakikita ang mga taong handang tuklasin ang mga kaisipang yon kasama sila. Binabago yun ng mga curious thinker. Sa halip na makaramdam na kailangan mong gawing simple ang iyong mga iniisip, maaari mo na itong masusing tuklasin. Sa halip na makaramdam na kakaiba dahil sa mga hindi pangkaraniwang tanong sa iyong isip, makakatagpo ka ng taong mas marami pang tanong kaysa sa iyo. Ang kagandahan ng mga curious thinker ay pinalalawak nila ang iyong pananaw sa mundo. Pagkatapos mong makasama sila, madalas kang mai-inspire na magbasa ng libro, matuto ng mga bagong kasanayan, o magsaliksik tungkol sa mga paksang hindi mo pa dati naisip. Pinapaalala nila sa atin na ang pagkatuto ay hindi nagtatapos sa paaralan.
Ang buhay mismo ay isang walang katapusang silid-aralan at ang mga taong nananatiling curious ang dahilan kung bakit mas kawili-wili ang bawat araw. Number 2, the great listener. Kaunti lang ang nakakaalam kung gaano kabihira ang tunay na pakikinig. Karamihan sa mga pag-uusap ngayon ay binubuo ng mga taong naghihintay lang ng kanilang pagkakataong magsalita. May nagkwento, agad na sasagot yung kausap gamit ang sarili niyang kwento. May nagbahagi ng problema, mabilis itong sasalubungin ng payo, paghuhusga o paghahambing. Iba ang tunay na pakikinig. Ang mga great listener ay nagpaparamdam sa iyo na tunay kang naririnig. Pinananatili nila ang eye contact, nakatuon sila, naaalala nila ang mga detalye, nagtatanong sila ng may pag-iisip sa halip na agad magbigay ng konklusyon. Para sa mga introvert, napakasarap ng ganitong karanasan. Maraming introvert ang nangangailangan ng oras upang iproseso ang kanilang mga iniisip. Hindi sila agad nagsasalita dahil maingat nilang pinag-iisipan ang gusto nilang sabihin. Sa kasamaang palad, ang mabilis sa takbo ng mga usapan ngayon ay minsang nagpaparamdam sa kanila na hindi sila napapansin. Ang mga great listener ay lumilika ng espasyo. Espasyo para sa pagninilay, espasyo para sa katapatan, espasyo para sa pagiging bukas at vulnerable. At kapag may taong tunay na nakikinig, may makapangyarihang bagay na nangyayari. Nagsisimula kang ilabas ang mga kaisipang hindi mo man lang alam na nasa loob mo pala. Nagkakaroon ka ng kalinawan sa simpleng pagsasalita. Pakiramdam mo ay nauunawaan ka sa halip na hinuhusgahan. Ang ilan sa mga pinakamahalagang relasyon sa buhay ay hindi nabubuo dahil sa pambihirang payo. Madalas nabubuo sila dahil sa pambihirang pakikinig. Itinuturo sa atin ng mga great listener na mahalaga ang ating mga iniisip. At ang simpleng regalong yon ay maaaring magpatibay ng kumpiyansa sa paraang minamaliit ng marami. Number 3, the honest truth teller. Lahat ay gustong mahikayat, lahat ay nasisihan sa mga papuri, lahat ay nagpapahalaga sa suporta. Ngunit minsan, ang higit nating kailangan ay hindi panghihikayat, kundi katapatan. Ang mga honest truth teller ay mga taong may malasakit na sabihin sa iyo ang mga bagay na hindi masabi ng iba. Kapag gumagawa ka ng mga dahilan, napapansin nila yon. Kapag umiiwas ka sa pananagutan, itinuturo nila yon. Kapag ang takot ang pumipigil sa iyo, hinahamon ka nila. Hindi ibig sabihin ito na malupit sila. Sa katunayan, ang mga honest truth teller ay may malasakit at pag-unawa. Hindi nila layuning pintasan ka. Layunin nilang tulungan kang umunlad. Maraming oras ang ginugugol ng mga introvert sa pag-iisip. Bagamat madalas itong isang strength, maaari rin itong maging bitag. Maaring baluktutin ng sobrang pag-iisip ang realidad. Maaring lumaki ng sobra ang pag-aalinlangan sa sarili. Maaring magbukang mas malaki ang takot kaysa sa tunay nitong laki. Minsan nakukulong tayo sa mga kwentong tayo mismo ang gumawa tungkol sa ating sarili. Mga kwentong tulad ng, hindi ako kumpiyansa, hindi ako magaling, hindi pa ako handa. Tinutulungan tayo ng mga honest truth teller na mabasag ang mga ilusyon na yon. Nagbibigay sila ng pananaw kapag nalilihis ang ating pag-iisip. Pinapaalala nila ang mga lakas na nakalimutan na natin. At kapag kinakailangan, hinahamon nila ang mga paniniwalang humahadlang sa ating pag-unlad. Bihirang mangyari ang paglago kapag lahat ay sumasang-ayon sa atin. Nangyayari ito kapag may taong magalang na ipinapakita kung ano ang hindi natin nakikita. At madalas ang mga aral na yun ay nananatili sa atin sa loob ng maraming taon. Number 4, the passionate creator. May kakaibang hatak ang mga taong may matinding pagmamahal sa kanilang ginagawa. Maririnig mo ito sa kanilang boses, makikita mo ito sa kanilang mga mata, mararamdaman mo ito sa paraan ng kanilang pagsasalita. Maging sila man ay pintor, musikero, negosyante, manunulat, chef, inhinyero o hardinero, iisa ang kanilang pagkakatulad. May bagay silang tunay na pinahahalagahan at nakakahawa ang kanilang sigasig o passion. Maraming tao ang dumaraan sa buhay na parang naka-autopilot. Trabaho, kain, tulog, ulit. Magkakahawig ang bawat araw. Ngunit ipinapaalala ng mga passionate creator kung ano ang itsura ng taong lubos na nakikibahagi sa buhay. Nagigising silang sabik na maging mas mahusay pa.
Kusang loob silang naglalaan ng oras at lakas sa kanilang gawain. Hinahangad nila ang kahusayan hindi dahil kailangan nila, kundi dahil mahal nila ito. Para sa mga introvert, ang mga taong ito ay napakalaking inspirasyon. Bakit? Dahil maraming introvert ang may mayamang panloob na mundo na puno ng mga ideya, interes at malikhaing potensyal. Ngunit kung minsan ay nag-aatubili silang lubusang sundan ang kanilang mga hilig. Natatakot sila sa kabiguan, nagdududa sila sa kanilang sarili, naghihintay sila ng perpektong pagkakataon. Ipinapakita ng mga passionate creator kung ano ang nangyayari kapag tumigil ang isang tao sa paghihintay at nagsimulang lumikha. Ang kanilang halimbawa ay nagbibigay sa atin ng pahintulot na gawin din yon. At madalas, isang conversation lang sa isang passionate na tao ay sapat na upang muling buhayin ang mga pangarap na matagal na nating napabayaan. Number 5. The Wise Elder. Ang karunungan ay isa sa pinakamahalagang yaman sa buhay. At ang isa sa pinakamahusay na pinagmumula ng karunungan ay ang mga taong dumaan na sa mga karanasang hindi pa natin nararanasan. Ang mga wise elder ay hindi kinakailangang sikat, mayaman o mataas ang pinag-aralan. Ang nagpapahalaga sa kanila ay ang kanilang karanasan. Nagkamali na sila, nakaranas na sila ng mga paghihirap, hinarap na nila ang mga kawalang katiyakan, naranasan na nila ang tagumpay at kabiguan. At sa pamamagitan ng mga karanasang yon, nagkaroon sila ng malawak na pananaw. Maraming problemang tila napakabigat para sa mga younger generations, pero ibang-iba kapag nakita mula sa pananaw ng isang taong ilang dekada nang humaharap sa mga hamon ng buhay. Nauunawaan ng mga wise elder na ang pagsubok ay kadalasang pansamantala lang. Alam nila na ang kabiguan ay nalalampasan. Alam nila na karamihan sa mga alalahanin ay kalaunang nawawala. Para sa mga introvert na madalas magnilay tungkol sa buhay, ang mga wise elder ay nagbibigay ng isang napakahalagang bagay: konteksto. Kapag nalilito ka tungkol sa iyong career, ibinabahagi nila ang mga aral mula sa kanilang karanasan. Kapag nahihirapan ka sa mga relasyon, nagbibigay sila ng mga pananaw na bunga ng karanasan. At kapag nag-aalala ka tungkol sa hinaharap, pinapaalala nila kung gaano karaming hamon ang nalampasan na ng mga tao noon pa man. Ang kanilang mga kwento ay nagiging mga shortcut. Sa halip na matutunan mo ang bawat aral sa pamamagitan ng mga masasakit na pagkakamali, nakikinabang ka sa karunungan na nakuha nila sa kanilang paglalakbay. At kung minsan, isang pangungusap lang mula sa isang taong marunong ay sapat na upang baguhin ang iyong paraan ng pag-iisip habang buhay. Number 6. The Adventurous Soul. Sa unang tingin, maaaring tila ibang-iba ang mga adventurous soul kumpara sa mga introvert. Nag-e-explore sila sa mga hindi pamilyar na lugar, sumusubok sila ng mga bagong karanasan, tinatanggap nila ang kawalang katiyakan, madalas silang magsabi ng oo kapag ang iba ay nagsasabi ng hindi. Ngunit yan mismo ang dahilan kung bakit sila napakahalaga. Bawat uri ng personalidad ay may kalakasan. At bawat uri ng personalidad ay meron ding mga kahinaan o limitasyon. Isa sa mga karaniwang hamon ng mga introvert ay ang pagiging sobrang komportable sa mga pamilyar na kapaligiran. Ligtas sa mga nakasanayang gawin, komportable ang pagiging predictable na mga bagay, natural ang pag-iisa. Walang mali sa mga kagustuhang ito. Ngunit ang paglago ay kadalasang matatagpuan sa labas ng ating comfort zone. Dahan-dahang napapalawak ng mga adventurous soul ang iyong mundo. Hinihikayat ka nilang bumisita sa mga lugar na hindi mo pa napupuntahan. Subukan ang mga libangan na hindi mo pa naisip. Makilala ang mga taong wala sa iyong karaniwang circle. At tanggapin ang mga oportunidad na maaaring hindi mo pinansin. Nakakatawang isipin na marami sa mga introvert ang nakadiskubre ng ilan sa kanilang pinakamasayang alaala dahil may isang adventurous soul na humikayat sa kanilang sumubok. Halimbawa, yung weekend trip na muntik na nilang tanggihan, yung kurso na muntik na nilang hindi kunin, yung event na muntik na nilang hindi puntahan, o yung pag-uusap na muntik na nilang iwasan. Ang mga karanasang nagbabago ng buhay ay madalas nagsisimula sa pag-aalinlangan. Tinutulungan tayo ng mga adventurous soul na lampasan ang pag-aalinlangan na yon.
Hindi sa pamamagitan ng pagpipilit na baguhin tayo, kundi sa pagtulong na matuklasan kung gaano pa karaming maiaalok ang buhay. Number 7, the emotionally mature friend. Marahil wala nang mas nakakaapekto sa ating kapakanan kaysa sa kalidad ng ating mga relasyon. At kakaunti lang ang mas mahalaga kaysa sa mga taong emotionally mature. Kilala nila ang kanilang sarili, pananagutan nila ang kanilang mga emosyon, tapat silang makipag-usap, marunong silang humarap sa mga hindi pagkakasundo ng may respeto. Hindi sila nananamantala, nanggigilty o lumilikha ng mga hindi kailangang drama. Para sa mga introvert, napakahalaga ng emotional maturity. Madalas na malalim ang pagdama ng mga introvert sa kanilang emosyonal na kapaligiran. Ang mga alitan ay maaaring manatili sa kanilang isip kahit matagal nang natapos. Ang mga tensyon ay maaaring sumipsip ng kanilang enerhiya. Ang mga kawalang katiyakan ay maaaring magdulot ng stress. Kaya naman ang mga emotionally friend ay parang sariwang hangin. Hindi mo kailangang hulaan kung ano ang nararamdaman nila. Hindi mo kailangang paulit-ulit na suriin ang mga nakatagong kahulugan sa kanilang mga salita. Hindi mo kailangang maglakad na parang nasa ibabaw ng salamin, natatakot na may masabi kang mali. Ang kanilang katapatan ay lumilikha ng tiwala. Ang kanilang katatagan ay lumilikha ng kapanatagan. Ang kanilang kamalayan sa sarili ay lumilikha ng mas malusog na relasyon. At kapag ang isang relasyon ay emotionally safe, nagagawa ng mga introvert na lubos na magpahinga at maging tunay na sarili nila. Sa mundong puno ng emosyonal na kaguluhan, ang mga mature na tao ay nagdadala ng kapayapaan, at ang kapayapaan ay isa sa pinakamahalagang regalo sa buhay. At number 8, the person who sees your potential. Sa lahat ng taong makikilala mo, kakaunti lang ang mas makapangyarihan kaysa sa taong nakakakita ng iyong potential bago mo pa ito makita sa iyong sarili. Ang bawat matagumpay na tao ay nakaranas ng pagdududa. Ang bawat taong may kumpiyansa ay minsang nakaranas ng insecurity. Ang bawat taong may nagawa sa buhay ay minsang nagtanong kung sapat ba siya. Hindi naiiba ang mga introvert. Sa katunayan, dahil madalas silang magmuni-muni, mas malinaw nilang napapansin ang kanilang mga kahinaan. Napapansin nila ang bawat pagkakamali, bawat kapintasan, bawat limitasyon. Kung minsan masyado silang nakatuon sa kung ano ang kulang sa kanila, kaya nakakalimutan nila kung ano ang meron sila. Diyan po ang pasok ang mga espesyal na taong ito. Nakikita nila ang mga lakas na hindi napapansin. Napapansin nila ang mga talento na minamaliit mo. Kinikilala nila ang potensyal na binabaliwala mo. Kapag sinabi mong, hindi ko kaya, itatanong nila, bakit hindi? Kapag nag-aalinlangan ka, hinihikayat ka nila. Kapag nagdududa ka sa sarili mo, pinapaalala nila ang iyong kakayahan. Mahalagang tandaan na hindi sila nagbibigay ng mga walang laman na papuri. Hindi nila sinasabing, perpekto ka. Sa halip, tinutulungan ka nilang makita ang iyong sarili ng tama. Kinikilala nila ang iyong mga kalakasan at kahinaan. Ngunit tumatanggi silang hayaan ang iyong mga kahinaan ang magtakda kung sino ka. Maraming tagumpay na nagbabago ng buhay ang nagsimula dahil may isang taong naniwala muna sa isang tao bago pa man siya naniwala sa sarili niya. Isang guro, isang mentor, isang kaibigan, isang kapareha, isang coach. Minsan sapat na ang isang taong nakakita ng iyong potensyal upang ganap na mabago ang direksyon ng iyong buhay. At kung mapalad kang makatagpo ng ganong tao, pahalagahan mo siya. Dahil ang kanyang paniniwala sa iyo ay maaaring maging tulay sa pagitan ng kung sino ka ngayon at kung sino ang kaya mong maging. Bilang isang introvert, mahalaga ang iyong social energy, mahalaga ang iyong atensyon, mahalaga ang iyong oras. At dahil limitado ang mga ito, napakahalaga kung kanino mo sila inilalaan. Hindi mo kailangan ng daan-daang kaibigan, hindi mo kailangan ng mga tuloy-tuloy na pakikisalamuha, hindi mo kailangan maging pinakamalakas magsalita sa silid. Ang kailangan mo ay makabuluhang koneksyon sa mga taong nagpapalawak ng iyong pag-iisip, nagpapatibay ng iyong pagkatao, at nagpapayaman sa iyong buhay. Pinapalawak ng mga curious thinker ang iyong isipan. Pinaparamdam ng mga great listener na ikaw ay nauunawaan. Hinahamon ka ng mga honest truth teller upang umunlad.
Binibigyan ka ng inspirasyon ng mga passionate creator upang kumilos. Nagbibigay ng pananaw ang mga wise elder. Pinapalawak ng mga adventurous soul ang iyong mundo. Nagdadala ng kapayapaan ang mga emotionally mature friend. At tinutulungan ka ng mga taong nakakakita ng iyong potensyal na maging higit pa sa inaakala mong posible. Kapag nakatagpo ka ng mga taong tulad nila, panghawakan mo sila. Dahil ang tamang mga relasyon ay hindi lang nagpapasaya sa buhay. Ginagawa din nilang mas makahulugan ang buhay. Pagkalipas ng maraming taon, malamang na hindi mo na maaalala ang bawat pag-uusap o bawat social event na nadaluhan mo. Ngunit maaalala mo ang mga taong nagbago sa paraan ng iyong pag-iisip. Ang mga taong nagpalakas ng loob mo nung ikaw ay naliligaw. Ang mga taong tumulong sa iyong maging mas matatag, mas matalino at mas may kumpiyansang bersyon ng iyong sarili. Sila ang mga taong tunay na nagpapayaman sa buhay ng isang introvert na katulad mo. At kadalasan, ang iilang ganitong relasyon ay mas mahalaga kaysa sa 1,000 mabababaw na mga koneksyon. Shoutout sa mga nanood ng mga signs na ginagamit ka lang dahil introvert ka. Shoutout kay Gretchen Marie Kayanan. Sabi niya, "Good evening sir. I admire the topic cause relate how draining to encounter them. A lot of topics to discuss. Sometimes they stay silent but make also question yours. Only they use ours as benefits, but you can't count made you feel too. That's called pure. Be true without expecting back. God's love is forever." Sabi naman ni Marie the Lightworker, "Hello po Sir AP. Napakaganda ng paliwanag nyo sa episode na to. Para sa akin, sa totoo lang, iniiwasan ko na ang mga taong manggagamit, kahit pa man sa ibang miyembro ng pamilya ko, bago pa man sila sumampa, o magbitaw ng pangungusap, basta ko na sila. Kaya umiiwas ako in a nice way. Yes po, mahalaga sa akin ang katahimikan at kapayapaan ng damdamin. Hindi ako makasarili ngunit mas gusto ko ang katahimikan ng isip. Ayaw ko magbuhat ng bagahe ng iba. Salamat po ng marami Sir AP. More power and God bless us all." At ayon naman kay Utsukoshi, "Good afternoon po Sir AP. Thanks for always." Ewan ko ba, totoo talaga to. Pansin ko rin sa mga kaibigan ko, hindi talaga nila ako kilala at never din kinikilala. Kaya ako na mismo ang lumalayo. Nakakaubos talaga ng energy kapag nagparamdam lang kasi stress sila. Daldal sila ng daldal. Eto naman ako nakikinig pero totoo yung feeling ko. Kaso nakakapagod din pala kapag one-sided lang. Mauubos at mauubos po talaga ang introvert. At shoutout din kay The Idol, Edita Miyamoto, Renan Tedamgo, Ira Colin Di Maranan, Glenn Adversario, Annalyn Granada, Ramlat, Pax Tumulak, Jola Short Video, Mario Alipit, Cairo Den Adi, Maku Gasaresu Insura, James Sotelo, Kati, at kay Roxanne Bayang. Maraming salamat po sa panonood. Kung gusto nyo ding ma-shoutout, mabati o mabasa ang comment nyo, mag-comment lang sa latest video rito sa channel na to at pipili kami doon ng mga isi-shoutout at babasahin para sa susunod na upload. Kung nagustuhan mo ang video na to, huwag kalimutang mag-like, i-share to sa iba at mag-subscribe na kung hindi ka pa nakaka-subscribe. Maraming salamat at see you next time.